Sabihin mo sa iyong mga kasambahay kung papaanong nahabag sa iyo ang Diyos. Siguro mahalagang misyon natin, lalo na bilang mga magulang, bilang mga nakatatanda, sa loob ng tahanan, na palaging maging bukang bibig natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Diba? Palaging marinig sa ating mga labi kung paano ang Diyos ay mabuti, kung ano ang kanyang ginawang kabutihan sa atin. Pag pinag-usapan natin ang misyon, may dalawang paraan yung misyon. Yung tinatawag nating ad intra, ad extra. Yung ad intra sa loob, hindi mo kailangang lumayo. Doon na lang sa loob ng iyong tahanan. Doon sa iyong kapitbahayan. Hindi mo kailangan mangibang bayan. Yung ad extra, yung magiging misyonero sa ibang bayan o sa ibang lugar. Hindi ba? Alam po ninyo, ang kalimitang hamon sa mga involved sa simbahan ay kung papaano nilang mahihikayat yung kanilang asawa, anak, kapatid, o yung kasama nila doon sa loob ng kanilang tahanan na magsimba din. Hindi ba? Lumapit din sa Diyos. Kasi kalimitan, parang minsan, palasimba yung nanay o palasimba yung tatay, hindi naman niya mahila yung asawa niya o yung anak niya o yung kapatid niya. Hindi ba? So, yun ang pangunahing misyon. So, kaya yung sabi ng Panginoon, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay kung papaanong nahabag sa iyo ang Diyos. Minsan may kritisismo din sa mga palagi sa simbahan naman kung bakit hindi sila nakakahikayat kahit nung miyembro ng kanilang pamilya. Ito raw kasi mga taga-simbahan na ito, kung magsalita naman, akala mo naman, karunong-runungan, katuwid-tuwiran, kalinis-linisan. Para kaya naiibahan sa kanila yung kanilang mga kasambahay at hindi naman nila nakikita yung katotohanan dahil kasama nila sa bahay, lalo silang hindi pumupunta ng simbahan. So isa yun sa mga kritisismo. Hindi ba na palagi sa simbahan, ang tingin sa kanyang sarili, napakatuwid, napakalinis, wala kang maipipintas. Looking down, o pag minamaliit naman yung mga kasambahay na hindi napunta sa simbahan. Kaya lalong na-turn off yung membro ng pamilya doon sa palagi sa simbahan na hindi naman kinakikitaan ng kabutihan ng pagkilala sa Diyos. Di ba? Kaya yung assignment ng Panginoon, na tingin ko isang mahirap na assignment, hikayatin mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung malapit sa iyo, na, hoy, ikaw na may maniwala sa Diyos. Ikaw na may pumasok din ng simbahan.